Hindi ko na gustong bumalik pa sa bansang iyon. Sa pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, hawak ang isang one-way ticket, sinabi ito ng isang Amerikanang naluluha. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng bugso ng turismo. Ito ay isang modernong paglikas ng mga tao para sa kaligtasan. Bakit handang iwan ng mga elite ng Amerika, ang itinuturing na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang kanilang mga karera at ari-arian para lumipat sa Pilipinas? Bakit ang mga doktor na nagtapos sa Harvard at mga henyong inhinyero mula sa MIT ay tumatakas patungo sa arkipelagong ito? Ang natuklasan nila sa Pilipinas ay hindi mga magagandang tanawin o masasarap na pagkain, kundi isang bagay na napakahalaga na hindi na natin napapansin dahil nasanay na tayo, ang kapayapaan ng isip. Isang 62 gulang na babae ang nag-iwan ng kanyang sariling bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag narinig mo ang kwento niya tungkol sa pagguho ng lipunang Amerikano at ang dahilan kung bakit siya napaluhan ng ginhawa sa Pilipinas, magbabago ng 180 degrees ang pananaw mo sa sarili mong bansa. Bakit dagsaan ang 180,000 Amerikano sa mga paliparan ng Pilipinas? Ang katotohanang gumulantang sa buong Amerika ay kung bakit pinipili ng mga Amerikano, kabilang ang mga doktor, inhinyero at IT professionals na manirahan sa Pilipinas. Ang dahilan ay yumanig sa buong Amerika. Ang Pilipinas ay isang hindi kapanipaniwalang bansa, sabi ng marami. Sa NAIA pa lamang, umaabot na sa halos 210,000 ang mga dumarating araw-araw mula sa iba't ibang panig ng mundo at malaking bahagi nito ay mga Amerikano. Nang ibahagi ng isang Amerikana ang kanyang kwento, nagdulot ito ng malaking pagkabigla sa lipunang Amerikano. Hindi lang iyon, isang ulat ang nagsiwalat na noong 2025, ang bilang ng mga Amerikanong naninirahan sa Pilipinas ay umabot na sa 213,847, isang nakakagulat na 425% na pagtaas mula 5 taon na ang nakalipas. Ano ang natagpuan ng mga taong ito na tumawid ng mahigit 10,000 kilometro na tinalikuran ng American Dream para sa Pilipinas? Bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba. Pilipinas, mabuhay ka. Lola, nagtago na naman po ako sa ilalim ng mesa sa school kanina. Ako si Eleanor Thompson, 62 taong gulang. Sa loob ng 30 taon, ako ay isang head nurse sa isang malaking ospital sa Seattle. Isang araw, habang karga ko ang 8 taong gulang kong apo, si Amelia, na tinatawag naming Mia, nanigas ang aking mga braso. Ang sinabi ng anak kong si Jessica ay parang tumusok sa puso ko. Muli kong binuksan ang sulat mula sa kindergarten ni Mia, gabay para sa emergency lockdown drill. Ang pamagat na iyon ay sumugat sa aking paningin. Isang 8 taong gulang na bata, kailangang magsanay kung paano magtago mula sa isang posibleng pamamaril. Dala ang papel, pumasok ako sa banyo at umiyak ng walang tunog. Sa loob ng 30 taon sa ospital, nakakita ako ng hindi mabilang na pasyente, ngunit ang katotohanang ang sarili kong apo ay kailangang sumailalim sa ganitong pagsasanay ay tuluyang dumurog sa akin. Ang aking asawa, si David, isang retiradong guro sa high school, ay 14 taong gulang. Ilang buwan na siyang nagtitiis sa pananakit ng kanyang tuhod. Nang tumawag ako para magpa-appointment sa isang orthopedic specialist, hindi ko malilimutan ang sinabi ng receptionist. Ang pinakamaagang schedule po ay 6 na linggo mula ngayon. Para sa MRI, karagdagang 4 na linggo pa po ng paghihintay. Ibig sabihin, 10 linggo o halos 3 buwan bago pa man malaman kung ano ang problema. Habang tumatagal, lalong lumalala ang tuhod ni David. Hirap na siyang umakyat ng hagdan. Gabi-gabi, nakikita ko siyang namimilipit sa sakit at nararamdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa. Ako, isang profesional sa medisina sa loob ng 30 taon, ngunit hindi ko matulungan ang sarili kong pamilya. Isang gabi, habang pinapatulog ko si Mia, narinig ko ang balita sa TV. Isa na namang mass shooting sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Inihagis ni David ang remote control. Pati ba naman sa mall hindi na tayo ligtas? Anong klaseng lugar na ba itong tinitirhan natin? Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa labas. Hindi pa alas 7 ng gabi, pero wala nang katao-tao sa kalye. Ang lahat ay nabubuhay sa takot. Ang pananatili sa loob ng bahay ay naging pang-araw-araw na realidad. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kinabukasan ni Mia ang paulit-ulit na sumasagi sa isip ko. Sa anong mundo siya lalaki?
Isang mundong kailangan niyang mag-lockdown drill sa eskwela, isang mundong hindi siya makapaglaro ng malaya sa parke, isang mundong pagdating ng dilim, hindi na siya maaaring lumabas ng bahay. Sa ospital, hindi mabilang na biktima ng pamamaril ang aking inalagaan mga kabataan, kahit mga bata. Ngunit noon, pakiramdam ko ay problema iyon ng iba. Ngayon, iba na. Ang apo ko, ang anak ko, ay maaaring maging biktima anumang oras. Tuwing lalabas si Jessica kasama si Mia, para siyang nasa bingit ng alanganin. Ma, gusto kong ilabas si Mia sa parke, pero kailan ba talaga ligtas? Tanong niya. Wala akong maibigay na sagot. Sa Seattle, ang paglalakad sa gabi kasama ang isang sanggol ay isang bagay na hindi mo man lang iisipin. Ilang linggo ang lumipas, umuwi si David mula sa ospital at bumagsak sa sofa. 6 na linggo akong naghintay para lang sabihin ng doktor na kailangan ko ng MRI. At 4 na linggo pa ang hihintayin ko para doon. Kung idadagdag pa ang approval ng insurance company, baka abutin pa ng ilang buwan. Paano kung tuluyan ng masira ang tuhod ko habang naghihintay? Ito ang realidad ng healthcare sa Amerika. Isang madaling araw, 2:00 ng umaga, tumunog ang telepono ko. Si Jessica. Ma, may pamamaril malapit sa amin. Takot na takot si Mia. Hindi tumitigil sa pag-iyak. Nagmamadali akong nagbihis at tumakbo papunta sa kanila. Nakita ko si Mia na nanginginig sa yakap ng kanyang ina. Ang sirena ng mga pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Mia, nagpasya ako. Hindi ko hahayaang ito ang maging buhay niya. Kailangan kong humanap ng mas magandang lugar. Ngunit saan? Sa mga araw na puno ng pangamba, nakatanggap ako ng video call mula sa pamangkin kong si Jacob. Hindi ko alam na ang tawag na iyon ang babago sa aming buhay. Tita, bakit hindi po kayo magbakasyon dito sa Maynila ng mga 3 linggo? Bigla ang alok ni Jacob. Isa siyang consultant na 6 na buwan nang nakabase sa Bonifacio Global City, BGC, para sa isang proyekto. Sa screen, mukha siyang masaya at relaxed. At sa likod niya ay ang nagniningning na city lights ng BGC. Ang layo naman yata ng Pilipinas, Jacob. At hindi kami marunong ng lengguwahe ninyo, pag-aalinlangan ko. Tita, maraming nagsasalita ng English dito. At ang tuhod ni Tito David, sa loob ng 1 linggo, mula diagnosis hanggang treatment, tapos na agad. 1 linggo? Gulat kong tanong. Opo, totoo. Ang tatay ng kasama ko sa trabaho, nagpa-opera rin ng tuhod, same day MRI. Kinabukasan may treatment plan na agad. At ang gastos, halos 1 talang nang babayaran ninyo sa US. 1/10? Imposible, sabat ni David. Tito, iba po ang healthcare system dito. Maikli ang waiting time. At higit sa lahat, huminto si Jacob at nagsalita ng seryoso. Dito, kahit gabi, malaya kang makakalakad kahit saan. Yung problema ninyo sa baril, wala po niyan dito. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa puso ko. Totoo ba? Opo, narinig ko. Sa buong Metro Manila noong nakaraang taon, iilan lang ang kaso ng pamamaril. Dito, kahit 11:00 ng gabi, may mga lola pa na naglalakad-lakad sa parke. Ang mga babae, mag-isang sumasakay ng bus o tren. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang makalakad ng malaya sa gabi, ang hindi matakot sumakay ng pampublikong transportasyon. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga iyon. Hinawakan ni David ang kamay ko. Subukan natin, Ellie. Kailangan din namang magamot itong tuhod ko. Nag-aalangan pa rin ako. Pero sa sandaling iyon, si Mia na naglalaro sa sala ay biglang napaiyak. May balita na naman tungkol sa pamamaril sa TV. Nang makita ko ang apo kong natatakot sa tunog ng balita, nagdesisyon ako. Jacob, pakicheck mo nga ang flight tickets. Pagkalipas ng ilang araw, nag-empake kami. Bagamat 3 linggo lang ang plano, may bahagi sa akin na umaasang mas matagal pa kami roon. Dumating si Jessica sa airport kasama si Mia para maghatid. Ma, kung maganda diyan, pwede rin ba kaming pumunta? Tanong niya, puno ng pag-asa ang mga mata. Titingnan ko muna, sabi ko, habang mahigpit siyang niyayakap. Pagdaan sa security sa airport sa US, muli kong naramdaman ang realidad. Mga pulis na armado, mahigpit na inspeksyon, tensyonadong mga mukha. Parang isang war zone. Ang 14 na oras na biyahe ay mahaba, ngunit kalmado ang puso ko. Mayroon pa bang lugar kung saan hindi kailangang mangamba sa baril? Isang lugar kung saan pwedeng maglakad sa gabi? Lumapag ang eroplano sa NAIA, 10:00 ng gabi. Paglabas namin ng gate, nakita namin si Jacob na masayang kumakaway. Tita, Tito, welcome to the Philippines. Ang unang naramdaman ko paglabas ng airport ay ang kakaibang hangin. Nawala ang tensyon.
relax ang mga mukha ng tao. Sakay tayo ng airport bus papuntang BGC o taxi kung gusto ninyo, sabi ni Jacob. 10:00 na ng gabi, sasakay tayo ng bus. Opo, bakit po? Hanggang hating gabi ang biyahe ng mga bus dito. May mga 20 hours pa nga. Sa Amerika, ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng 10:00 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Pero si Jacob, natural na natural ang pagkakasabi. Sa bus terminal, nakita ko ang iba't ibang tao, mga estudyante, mga empleyado, mga pamilya at mga matatandang tulad namin. Walang nagbabantay sa paligid, lahat ay payapa. Malinis ang bus, maliwanag ang ilaw, at higit sa lahat, may pakiramdam ng kaligtasan. Hinawakan ko ang kamay ni David. David, ang weird. Hindi ako natatakot, tumango rin siya. Sa bus, may nakita akong isang matandang babae, mga 70s na siguro, mag-isang may dalang malaking bayong. Nang dumaan ang bus sa EDSA, nakita ko ang mga naglalakihang billboard at ang liwanag ng syudad. Hindi ba delikado ang mga taong iyan? Tanong ko, nakaturo sa mga taong naglalakad pa sa labas. Ngumiti si Jacob. Anong delikado, tita? Ganyan po talaga dito, araw-araw na buhay. Dumating kami sa kondo ni Jacob sa BGC bandang 11:30 p.m. Nasa 30th floor ito at tanaw ang buong syudad. Magpahinga na po kayo. Nabook ko na kayo sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni tito. Bukas agad? Opo, mabilis po ang sistema dito. Sa International Medical Center, kaya may kasama rin kayong interpreter. Pagkatapos kong mag-ayos ng gamit, lumabas ako sa balkonahe. Kahit hating gabi na buhay ang kalye sa ibaba. May mga nag-uusap sa harap ng convenience store, mga umuuwing call center agents, mga estudyanteng galing sa review center. Lahat sila, walang takot na naglalakad. Lumapit si David at inakbayan ako. Ellie, parang napunta tayo sa ibang mundo. Oo nga, ito ba ang normal o ang lugar natin ang sobrang abnormal? Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing. Walang takot, walang pangamba. Ang naririnig ko sa labas ng bintana ay hindi putok ng baril, kundi tawanan ng mga tao. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jacob sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Namangha ako. Malinis, moderno, at may malaking karatula. International Patient Center. Isang staff ang sumalubong sa amin sa matatas na Ingles. Ilang minuto lang, isang babae na nagpakilalang si Maria, ang aming medical coordinator, ang lumapit. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang appointment na inaabot ng linggo sa Amerika, kami bilang mga dayuhan, nakuha namin sa loob lang ng isang araw. Puno ang waiting area ng mga pasyente mula sa iba't ibang bansa. Marami po talagang dayuhang pasyente dito, lalo na mula sa US. Halos dumoble ang bilang nila kumpara 5 taon na ang nakalipas dahil sa mataas na kalidad at abot kayang serbisyo, paliwanag ni Maria. Tinawag ang pangalan ni David. Sinalubong kami ng isang palakaibigang doktor, si Dr. Jose Reyes. Pagkatapos naming ipaliwanag ang kondisyon ni David, sinabi niya, mukhang kailangan natin ng MRI para makita ang problema. Kung pwede kayo ngayong umaga, i-schedule na natin agad. Ngayon? Agad-agad? Gulat na tanong ni David. Opo, sa loob ng 1 oras, pwede na. Asikasuhin niyo na po muna ang papeles. Sa Seattle, 4 na linggo ang hihintayin para sa MRI. Dito, 1 oras lang. At totoo nga, pagkatapos ng 1 oras, tapos na ang MRI ni David. At ang mas nakakagulat, pagkatapos ng tanghalian, lumabas na ang resulta. Meniscus tear at may simula ng arthritis. Hindi pa kailangan ng operasyon. I suggest we do a series of non-invasive injections to help the cartilage regenerate, paliwanag ni Dr. Reyes. Kahit 30 taon na akong nurse, ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na proseso. 9:00 kami dumating, 2:00 ng hapon, may diagnosis at treatment plan na. Magkano po kaya ang aabutin? Maingat kong tanong. Kinuha ni Maria ang calculator. Kasama na po ang MRI, consultation at 3 sessions ng treatment. Aabutin po ng mga $130,000. Sa US dollars, that's around $2,300. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance, aabutin ito ng labang 8,000. Kung walang insurance, baka higit pa sa labang 15,000. Iyon na po ang lahat? Walang hidden charges? Opo, tita. Prinsipyo po namin dito ang transparency sa gastos. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang halaga ng predictability. Sa Amerika, lagi kang nagugulat sa bill. Dito, malinaw at makatwiran ang lahat. Paglabas namin ng ospital,
sabi ni David. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Totoo ba ito? Hapon na, at iminungkahi ni Jacob, Tita, kung may oras kayo, may gusto akong ipakita sa inyo. Isang senior citizens hub sa Taguig. Pagdating namin doon, isang modernong 5-dalawang palapag na gusali ang sumalubong sa amin. Para po ito sa mga senior citizens, 60 years old and above. Welcome din po ang mga dayuhan, sabi ni Jacob. Ang unang palapag ay cafe at social hall. Ang ikalawa ay gym. Ang ikatlo ay mga classroom. Ang ikaapat ay para sa mga hobby. At ang ikalima ay medical consultation. Namangha ako. Sa isang classroom, may mga 70 anyos na nag-aaral gumamit ng tablet. Sa kabila, may painting class. Sa ikaapat na palapag, may dance class at may nag-aaral ng baybayin. Magkano ang bayad dito? Libre po o halos symbolic fee lang? May subsidy po kasi mula sa LGU, Local Government Unit. May narinig kaming nag-uusap sa Ingles. Sumilip ako at nakita ko ang isang grupo ng mga Pilipino at dayuhang senior na nagtatalakayan. Isang Amerikana ang lumapit sa amin. Are you from the States? Tanong niya. Yes, from Seattle. I'm from San Francisco. 3 years ago, dinala ko ang asawa ko dito para magpagamot. We ended up staying. Ang pangalan niya ay Carol, 68 taong gulang. Kumusta po ang buhay ninyo dito? Tanong ko. It's wonderful. Nagtuturo ako ng English at painting dito. Ang asawa ko naman, nagbibigay ng business seminars. Sa Amerika, ang retirement ay katapusan. Dito, bagong simula. Hindi po kayo nalulungkot? Not at all. Ang active ng community. At ang pinaka-importante, sabi ni Carol, ay ang makapaglakad sa gabi ng walang takot. You have no idea what a huge difference that makes. Umalis kami sa center na malalim ang iniisip. Sa Amerika, ang mga retirado ay madalas na isolated, malayo sa mga kaibigan, limitado ang espasyo, at delikado ang simpleng paglabas ng bahay. Pero dito, iba. Sila ay konektado, patuloy na natututo, at nagbabahagi ng kanilang kaalaman. Gabi na, dinala kami ni Jacob sa isang parke sa BGC. Tita, Tito, ito po talaga ang gusto kong ipakita sa inyo. Kahit pasado alas 8 na ng gabi, puno ang parke. May mga pamilyang nagbibisikleta, mga nagjo-jogging, at mga matatandang mag-asawang namamasyal. Tingnan mo yung mga lola, turo ko sa dalawang matanda na magka-holding hands habang naglalakad. Hindi sila natatakot. Umupo ako sa isang bench at pinagmasdan ng mga tao ang mga ilaw ng syudad. Niyakap ako ni David. Ellie, alam ko na kung ano ang matagal na nating hinahanap. Ano? Ordinaryong buhay. Ang makapaglakad sa gabi, ang makapunta sa ospital nang walang problema, ang makipagkita sa mga tao. Hindi ba't naging luxury na ang mga iyan sa Amerika? Tama siya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang bagay na espesyal, kundi ang karapatang mamuhay ng normal, walang takot at malaya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang planong 3 linggo ay nagsimulang magbago sa isip ko. Paano kung dito na kami tumira? Paano kung dalhin namin dito si Jessica at Mia? Kinabukasan, tumawag si Jacob. Tita, may trabaho po ako ngayon. Bakit hindi kayo subukang mamasyal ng kayo lang? Kami lang? Nag-alangan ako. Huwag kayong mag-alala. Sakay lang kayo ng BGC bus o Grab. At maraming nagsasalita ng English. Try nyo po. Sa tulak ni David, lumabas kami. Alas 9 ng umaga. Hindi mahirap hanapin ang daan. Lahat ng karatula ay may English. Ang mga taong pinagtanungan namin ay mababait. Isang lola, kahit hindi marunong mag-Ingles, ay itinuro kami gamit ang senyas. Pumunta kami sa Intramuros. Habang naglalakad, nakausap namin ang isang mag-asawang Canadian na nandito rin para sa medical tourism at isang taon nang naninirahan sa bansa. Nag-lunch kami sa isang maliit na karinderya. Ang isang set meal ay nagkakahalaga lang ng tomaling 50 mga, 4.50. Sa Seattle, aabutin ito ng 20. Habang nagkakape, sinabi ni David, Ellie, kailan tayo huling gumala ng ganito na walang inaalala? Matagal na. Sa Seattle, laging kotse ang gamit at hinding-hindi lalabas sa gabi. Ang takot ang naglilimita sa aming buhay. Paggabi na, tumawag si Jacob at sinabing may ipapakita pa siyang espesyal na lugar, isang social hall for seniors na pinapatakbo ng syudad. Pagpasok namin, lalo kaming namangha. May naglalaro ng table tennis, may nagkakaraoke, may nag-aaral ng computer, at lahat ng ito libre dahil suportado ng gobyerno. Doon namin nakilala si Ginang Cruz, isang 73 anyos na masiglang masigla. Naku, welcome kayo dito. Kumusta ang buhay ng mga senior sa Amerika? Tanong niya.
Sinabi ko ang totoo. Malungkot po. Laging nasa bahay, takot lumabas. Naku, hindi pwede yan. Dito, ligtas. Kailangan nating mga matatanda na maging abala para maging masaya. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin. Sa Amerika, ang tingin ko sa retirement ay pag-upo sa bahay at panonood ng TV. Dito, ang mga senior ay may layunin, may halaga. Nang gabing iyon, nag-video call ako kay Jessica. Ikinuwento ko ang lahat. Ma, totoo ba lahat yan? Paano nangyaring posible ang lahat ng yan ng sabay-sabay? Oo anak, kahit ako hindi makapaniwala gaano ka-abnormal ang buhay natin doon. Pagkatapos ng tawag, lumapit si David. Ellie, pag-isipan nating mabuti ang manirahan dito, kasama si Jessica at Mia. Puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Pareho kami ng iniisip, pero posible ba? Sa edad nating ito? Bakit hindi? Kung nagawa ni Carol, kaya rin natin. Ayokong mamatay na nabubuhay sa takot. 1 linggo ang lumipas. Natanggap ni David ang una niyang injection. Nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. Ellie, kaya ko nang umakyat ng hagdan. Bumalik ang sigla sa kanyang mukha. Isang araw, nakatanggap ako ng email mula sa ospital ko sa Seattle. Inaalok nila ako ng 20% salary increase para bumalik. Pinakita ko ito kay David. Anong gagawin mo? Tanong niya. Tatanggihan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ang kaligtasan ng apo ko at ang kalayaan nating makapaglakad sa gabi, mas mahalaga ang mga iyon. Nag-reply ako, maraming salamat sa alok, ngunit nagpasya na akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos noon, dinala kami ni Jacob sa isang ospital sa Quezon City na may Chronic Disease Management Center. Ipinaliwanag ng isang nurse na dito, isang buong team doktor, nurse, nutritionist, physical therapist, ang namamahala sa isang pasyente na may diabetes o high blood. Isang holistic approach na hindi ko pa nakita sa 30 taon kong karera. Ang gastos, halos 30 tungtong lang bawat consultation dahil sa PhilHealth. Sa Seattle, ang diabetes management ay umaabot ng 500 kada buwan. Doon ko naintindihan, ang healthcare sa Pilipinas ay hindi lang mura, ito ay world-class at patient-centered. Isang gabi, nakasama namin sa hapunan ang isang kasamahan ni Jacob, si Susan, isang American nurse, na lumipat din dito. Pagod na ako sa mga biktima ng baril sa ER sa New York. Nagka-burnout ako. Tumakas ako papunta dito. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang patient coordinator sa isang ospital. Wala akong pinagsisisihan. Mas maliit ang sahod, pero nakuha ko pabalik ang mental health ko. Kinabukasan, seryoso kong tinanong si Jacob. Jacob, paano kami makakatira dito? Visa, bahay, health insurance? Parang handa na siya. Tita, na-research ko na. Pwede kayong mag-apply ng Special Resident Retirees Visa, SRRV, para sa health insurance. Kapag residente na kayo, pwede na kayong mag-apply. Sa tirahan, maraming senior-friendly condos sa BGC o Makati. Matutulungan kayo ng kumpanya ko. Lahat ay mas posible kaysa sa inaakala ko. Nagkaroon kami ng family meeting. Ang mga pabor sa paglipat, kaligtasan, healthcare, community, abot kayang gastos, at senior-friendly environment. Ang mga kontra, bagong kultura, wika, at pag-iwan sa mga kaibigan. Ngunit mas matimbang ang mga pabor. Subukan natin, Ellie, sabi ni David. Sige, subukan natin. Mas gugustuhin kong tumanda sa kalayaan kaysa sa takot. Nagpasya kaming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon para subukan. Makalipas ang 2 linggo, dumating si Jessica kasama si Mia. Ma, kailangan kong makita ito para maniwala. Sa unang gabi, dinala namin sila sa parke. 9:00 ng gabi, nandoon si Jessica, tulak-tulak ang stroller ni Mia. Noong una, alerto siya, laging tumitingin sa paligid. Pero habang lumilipas ang oras, naramdaman kong nag-relax ang kanyang mga balikat. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot. 'Di ba? Ito ang normal dito. Biglang napaiyak si Jessica. Ma, sa Seattle, ni minsan hindi ko na ilabas si Mia sa gabi. Kahit sa umaga, laging may kaba. Pero dito, niyakap ko siya. Kinabukasan, nilibot ni Jessica ang Maynila. Mga indoor playground, pedia clinics, cultural centers, lahat ay ligtas at child-friendly. Sa isang playground, nakausap niya ang ilang Pilipinang ina. Ang hirap po magpalaki ng bata sa US. Araw-araw, may takot. Tumango ang mga nanay. Nakikita namin sa balita. Dito po, safe. Makakapagpalaki kayo ng anak ng payapa. Nang gabing iyon, sinabi ni Jessica, Ma, gusto ko na ring lumipat dito para kay Mia. Ayokong lumaki siyang nagpa-practice magtago sa baril.
Ilang araw ang lumipas, isang balita ang yumanig sa amin. Nagkaroon ng pamamaril malapit sa daycare ni Mia sa Seattle. Walang nasaktan sa daycare, pero sa convenience store sa tapat, namutla si Jessica. Di ba doon tayo madalas pumunta? Kung nandoon kami. Nang gabing iyon, nagpasya kaming bumalik muna sa Seattle para ayusin ang lahat. Pagbalik namin sa Seattle, ang unang sumalubong sa amin ay ang tensyon, armadong pulis, mabigat na hangin. Pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas, ibang-iba na ang pakiramdam. Nang pumunta ako sa grocery, sa parking lot pa lang, kumakabog na ang dibdib ko. Laging alerto. Bakit kailangan kong matakot para lang mamili? Dumalaw ang matalik kong kaibigan, si Catherine. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Totoo ba talagang ganyan ka-safe? Tanong niya, puno ng inggit. Oo. Ang mga matatanda, babae, bata, lahat sila, malayang naglalakad sa gabi. Nang gabing iyon, 2:00 ng madaling araw, may putukan sa labas. Nagising kami ni David. Nandito na naman, sabi niya. Sa sandaling iyon, sigurado na kami. Hindi na kami pwedeng manirahan dito. David, bilisan nating mag-ayos. Balik na tayo sa Pilipinas. Iyon din ang iniisip ko. Isang araw pa lang dito, hindi ko na kaya. Mabilis kaming kumilos. Pinaupahan ang bahay, inimbak ang mga gamit. Nag-resign ako sa ospital. Pagkalipas ng 1 linggo, lulan na kami ng eroplano pabalik ng Pilipinas. Kasama na namin si Jessica at Mia. Habang umaangat ang eroplano, tinanaw ko ang Seattle, ang lungsod kung saan ako nanirahan sa loob ng 62 taon. Paalam. Lilipad kami hindi patungo sa takot, kundi sa pag-asa. Pagdating sa NAIA, huminga ako ng malalim. Nandito na ako. Umuwi na ako sa aming tahanan. Nanirahan kami sa isang apartment sa BGC. Malapit sa ospital, parke at istasyon ng bus. Tuwing umaga, naglalakad ako sa parke. Naging bahagi ako ng isang morning exercise group. Isang araw, inanyayahan ako ng isang lola sa Senior Citizens Club. Doon, inalok ako ng manager na magturo ng English bilang volunteer. Pumayag ako. 2 beses sa 1 linggo, nagtuturo ako. Ang mga estudyante ko, mga senior na, sabik matuto para makausap ang kanilang mga apo sa ibang bansa. Naramdaman kong may halaga ako ulit. Si David naman ay nagsimula ng isang English debate club sa isang community center. Ang tuhod niya ay magaling na. Isang araw, naimbitahan siyang maglaro ng basketball kasama ang isang grupo ng mga senior. Mula noon, tuwing Sabado, kasama na siya sa kanilang liga. Si Jessica ay naging malapit sa mga Pilipinang nanay. Tinulungan nila siyang maghanap ng daycare para kay Mia at mag-aral ng Tagalog. Isang gabi, habang naghahapunan kami, tinawag ako ni Mia na halos 2 taon na. Lola, Lola, napangiti ako. Lalaki ang batang ito na hindi alam kung ano ang tunog ng baril. Hindi niya kailangang dumaan sa lockdown drill. Makalipas ang 9 na buwan, dumalaw si Catherine. Dinala ko siya sa iba't ibang lugar, sa gabi, sa parke. Sa ospital para sa kanyang tuhod, na-diagnose sa loob ng kalahating araw, sa Senior Citizens Club. Ellie, seryoso kong pinag-iisipan na lumipat din dito, sabi niya bago umalis. Isang araw, tinawagan ako ng opisina ng mayor. Ang Expat Retiree Settlement Program na tinutulungan kong buuin ay naaprubahan na. Inalok nila ako bilang program coordinator, isang part-time, paid position. Sa edad na 63, may bago akong trabaho. 1 taon na ang lumipas. Inanyayahan kami ni Jacob para sa aming Philippine anniversary. Habang kumakain kami sa isang restaurant sa tabi ng ilog, binalikan namin ang lahat. Nagbago tayo, David, sabi ko. Oo, akala ko tapos na ang buhay ko pagka-retire. Dito, nagsimula ulit. Dumating si Jessica kasama si Mia. Ma, may good news ako. May trabaho na ako dito. Marketing manager sa isang multinational company. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, namamasyal kami sa parke. May fireworks display. Lola, tingnan mo, fireworks, sigaw ni Mia. Pinagmasdan ko ang makukulay na ilaw sa langit. Hindi putok ng baril, kundi putok ng kasiyahan. Hindi takot, kundi selebrasyon. Ito ang buhay na hinahanap namin. Lola, babalik po tayo dito bukas? Tanong ni Mia. Kinarga ko siya. Oo anak, araw-araw, pwede tayong pumunta dito, kahit sa gabi. Kahit sa gabi? Oo, kahit sa gabi. Sa simpleng sagot na iyon, nagtawanan kami. Ellie, ibenta na natin ang bahay sa Seattle, sabi ni David. Ito na ang tahanan natin. Pumayag ako. Sumulat ako sa mga kaibigan ko sa US. Ikinuwento ko ang aming buhay. Ang mga sagot ay dumagsa. Ellie, naiinggit kami.
Pwede rin ba kami diyan? Ang aming desisyon ay nagiging pag-asa para sa iba. Sa launching ng Expat Retiree Program, nagbigay ako ng maikling talumpati. Ako si Eleanor Thompson. Sa edad na 62, iniwan ko ang Amerika at pumunta sa Pilipinas. Ang hinanap ko dito ay hindi isang bagay na espesyal. Hinanap ko ang ordinaryo, ang kalayaang maglakad sa gabi, ang makatanggap ng karampatang lunas, ang makasama ang komunidad. Mga bagay na naging luxury sa Amerika, pero araw-araw na buhay dito sa Pilipinas. Pumalakpak ang mga tao. Ngayon, habang pinapanood ko ang aking apo na masayang nagtatakbo sa parke, sa ilalim ng nagniningning na mga bituin sa langit ng Maynila, alam ko na, ang natagpuan namin ay ang pinakamahalagang regalo na maipapamana namin sa kanya ang tagumpay ng isang ordinaryo, payapa at malayang buhay. Mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo sa kuwentong ito? Ang tapang nina Eleanor at David na magsimula muli at ang paglalakbay ng isang pamilya para sa isang ligtas na kinabukasan. Ang Pilipinas na nagpoprotekta sa ganitong ordinaryong pamumuhay ay tunay na maipagmamalaki. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magdadala pa kami ng mas maraming kuwentong tulad nito. Maraming salamat sa inyong panonood.